Good morning po sa inyo lahat. Please pardon me with my voice. I was being asked by our senior pastor kung kaya ko mag-preach ngayon. Matigas po ang aking ulo. Sabi ko, kaya ko po. Kaya I will. Pangatawan ko po itong aking mag-preach po ngayon this morning. And again, mga ilang araw na lang po, Pasko na. Merry Christmas po sa inyong lahat. Merry Christmas. I hope na tayo pong lahat ay makita yung kahalagahan, yung tunay na diwa ng ating Kapaskuhan mula sa salita ng Panginoon. And again, please open your Bibles sa book of 1 John chapter 4. Nandiyan ang po yung sa ating screen. Chapter 4, verse 7 to 10. Nilagay ko po yan, mga naka-yellow, for us to emphasize kung ano po yung ating mensahe this morning. In verse 7, it says, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone who loves is born of God and knows God. He who does not love does not know God. And sabi po dyan, for God is love. Verse 9, and this is the love was manifested toward us, that God has sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. Verse 10, and this is love, not that we love God, but He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. And also in John chapter 3, verse 16, sabi po dyan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Let us pray. Our dear God, we praise You and thank You for this time that You have given to us. I pray, please give us the understanding, the wisdom that we need. And also, Lord, I pray for me as I preach Your word. I pray na bigyan Niyo ako ng boses hanggang sa matapos po as I preach Your word. Thank You very much again, Lord, and we commit to You all these things. In Jesus' name I pray. Amen. Sabi ko nga po dito, alam niyo po ba na tuwing Pasko, napakaraming mga tao ang naghahanap ng pagmamahal. Di ba po? Hinahanap niyo po ba yung pagmamahal na yan? Sabi niya, hinahanap natin ito, saan? Sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan. Kung ikaw ay may asawa, hinahanap mo to sa iyong asawa, sa iyong trabaho, sa tagumpay, at minsan at madalas sa material na bagay. Ito po hinahanap natin yun dito, sa mga bagay na ito. Kaya nga, para sa iba, sinasabi nila, ito yung kanila mga sinasabi, sabi nila, sana maalala nila ako kasi nakalimot na yata sila sa akin. Di ba? Yung iba naman, they will tell us, I hope someone will give me a gift. Di ba? Ano ba yung regalo na gusto niyo po ngayong Pasko? Bagong cellphone? Bagong tablet? Or yung iba naman siguro, nag-pray ng brand new car. Sino pa nag-pray ng brand new car dito? Di ba? O kaya, house and lot. Sino ba nag-pray ng house and lot dito? Ayun, marami dito eh. Di ba? Kaya, yung iba naman, siguro nag-pray ng bagong laptop. Di ba? Ito yung mga sinasabi ng iba na thinking na ito yung magiging way para maramdaman nila na mahal nila o mahal tayo ng isang tao na yon. Di ba? Yung iba naman, sabi yan, sana we are hoping that this Christmas, we will be complete. Kasi meron tayong mga mahal sa buhay na nasa ibang bansa o yung mga nasa malayong lugar, nasa probinsya, and we want na tayo po ay kompleto this Christmas. Diba? Marami po nagsasabi ng ganyan. Not only that, sabi dyan, sana, sabi ko nga dito, sana may magsabi naman sa akin ng I love you. Diba? Sabi mo nga sa katabi mo, I love you. Ayan. Ayan, may nagsabi na po sa inyo yan.
Di ba? Kaya huwag mo na hanapin niya ngayong Pasko. Di ba? Pero tingnan natin. Kaya nga, sabi ko nga po lagi, sa tuwing sasapit ang Pasko, alalahanin po natin na may isang katotohanan na dapat nating tandaan. Alam niyo po yon, na may higit na nagmamahal sa iyo. Yun po ay ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi ito sa regalo, hindi ito sa special someone, hindi ito sa family or friends. Ito ang pagmamahal ng Diyos na nagkatawang tao. Di ba? Ang ating Panginoong Hesukristo, nagkatawang tao siya. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo rin po ba, sa panahon natin ngayon, naghahanap tayo ng magandang balita. Pero ang pinakamagandang balita po ay hindi yung sale na 50% off. Di ba? Hinahanap yan eh. O yung 70% off. Di ba? Hindi po yan. Ang pinakamagandang balita po ay yung for God so loved the world. Ang Diyos lamang ang nakapagbigay ng pagmamahal na sakdal, tapat, at walang hanggan. Yan po ang pinakamagandang balita. Nung ang ating Panginoong Jesucristo, ibinigay niya ang kanyang buhay, yung pagmamahal ng Diyos Ama, na ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang magkatawang tao para tayo po ay iligtas. Kaya nga po, pinamagatan ko po ang mensahe mula sa salita ng Diyos. Pasko, may higit. Si Jesus, higit na nagmamahal sa iyo. Sana makita natin ito, no? Ngayong Pasko, kung tayo naghahanap ng pagmamahal, look unto Jesus. Siya po ang higit na nagmamahal sa iyo. At ngayong umaga pong ito, meron po tayong tatlong, bago po yon ang aking proposition po ngayon. This is my prayer na gusto ko ma-achieve natin. As believers and followers of the Lord Jesus Christ, let us celebrate Christmas by understanding, receiving, and responding to the greatest love ever shown to humanity. And that's God's love in Christ. Kaya ngayon, meron po tayong tatlong katotohanan tungkol sa pag-ibig ng Diyos na nagbibigay kabuluhan sa Pasko. Ang unang katotohanan po ay ito, ang pagmamahal na nag-ugat sa Diyos. Ano po sabi ng verse natin kanina? For God so loved the world. Alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid, hindi nagsimula ang Pasko sa Bethlehem. Nagsimula ito sa puso ng Diyos bago pa man tayo nilikha. Di ba? Bago niya palikhain ang mundo, ipinakita niya na ito na ang pagmamahal ng Diyos ay nag-ugat sa Diyos. Hindi po yan nagsimula sa Bethlehem. Nagsimula po yan sa isip ng Diyos nung ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang magkatawang tao, mamuhay na katulad ng tao, at darating yung araw, yung time na yon, na siya po ay magiging greatest sacrifice. At alam po yan, dahil po yan sa pagmamahal ng ating Panginoon. Hindi nagsimula ang Pasko sa Bethlehem, nagsimula ito sa puso ng Diyos bago niya pa tayo nilikha. At alam namin po natin sa binasa natin kanina sa 1 John chapter 4 verse 7 to 8, who is the source of love? Sabi po doon, God. God is the source of love. Di ba? Hindi po sa tao nagsimula ang pag-ibig. Hindi po doon sa mahal sa buhay mo o sa kapartner mo. Di ba? Nalaman po natin na may pag-ibig dahil ibinigay yun ng Diyos sa atin. Ipinaramdam yun ng Diyos sa atin. And He is the only source of love. Kasi sabi po ng verse natin kanina, for God is love. Kaya nga dito makikita natin, hindi nagsimula sa tao ang pag-ibig. Hindi ito produkto ng damdamin natin. Di ba? Hindi rin ito resulta ng effort ng tao. Ang Diyos mismo ang pinagmulan ng pag-ibig. Wala na pong iba. God is the source of love. Everything God does
springs out of His love. Yung creation ng Panginoon was an act of love. Sustaining life is an act of love. Sending the Lord Jesus Christ is the ultimate act of love. Alam niyo po ba mga kaibigan, mga kapatid, kaya po tayo may Pasko ngayon dahil po yan sa pagmamahal ng Diyos. Kaya sinabi niya yan, for God so loved the world. Kung sa Tagalog pa, napaganda, di ba? Gayon na lamang ang pagsinta. Sa iba naman, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Heso Kristo. Kaya napaka-importante po nito na yung love ng ating Panginoon, that He is the source. It was a declaration of truth that He really is the source of love. Lahat po yan ay nag-ugat sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi po yan ang galing sa tao. Hindi po yan ang galing sa atin. Hindi po yan ang galing sa mundo. Kundi yan po ay nanggaling sa ating Diyos. At alam niyo rin po ba na ang ugat ng pagmahal ng Diyos na lahat po ay nasa Kanya. Tayo po bilang mga tao, minahal tayo ng Diyos kahit hindi po tayo karapat-dapat. Naintindihan mo ba natin yon? Minahal tayo ng Diyos kahit hindi tayo karapat-dapat. Next slide, please. Di nga? Kung titingnan po natin, sabi dyan, for God so loved the world. Di ba? Sa Greek po, it means cosmos, or yung lahat ng tao. The sinful, rebellious humanity. Kaya nga dito makikita po natin, ang ibig sabihin lang po niyan, minahal ng Diyos ang mga taong hindi siya mahal. Masasabi mo ba, nung kayo pa'y mga bata hanggang sa ngayon, ikaw ba ang unang nagmahal sa Diyos? Hindi po. Ang Diyos ang unang nagpakita. Ang Diyos ang unang nagparamdam ng pagmamahal. Tayo po, bilang mga tao, hindi tayo karapat dapat mahalin. Dahil po sa ating mga kasalanan. Dahil sa ating mga wrongdoings. Pero, minahal pa rin po tayo ng Panginoon. God still loves us, even though we are not worthy. Hindi ba napakagandang tignan po yan? Ramdamin po yan? Na sabihin natin, ako, I'm not worthy, but still, God loves me. Di ba? Kung tayo nga po ay naghahanap ng pag-ibig, di ba? Hinahanap natin yung karapat-dapat. Hinahanap natin yung sinasabi natin na yung soulmate natin. Di ba? Pero dito, minahal tayo ng Panginoon kahit hindi tayo karapat-dapat. Hindi lamang po yun. Ang unang katotohanan ng Pasko, ang Diyos ang unang nagmahal. Tayo ay makasalanan, ang Diyos ay banal. Tayo ay lumayo, siya ang lumapit. Tayo ang hindi karapat-dapat, siya ang nagkusa. Even though we are not worthy. Hindi lamang po yan. Yung pagmamahal ng Diyos na nag-ugat sa Kanya, hindi lang dahil tayo po ay hindi karapat-dapat, hindi rin po nagbigay ng kondisyon ang pag-ibig ng Diyos. Di ba? Sabi ko nga po dyan, hindi niya tayo minahal dahil kailangan niya tayo. Kundi, minahal niya tayo dahil mapagmahal siya. Yun siya. Di ba? Hindi niya tayo mahal dahil nakadepende siya sa kakayanan natin. Kung anong meron tayo, hindi po. Kundi mahal niya tayo dahil nakaugat ito sa kanyang pagkatao. Yun po ang kanyang karakter. Yun po siya. At ito po yung pagmamahal ng Diyos na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Yun ang kanyang pinaka-karakter. Yan ang kanyang pagkatao. Halimbawa, katulad na po isang illustration na ito. May isang magulang o may isang ina na nagmahal sa kanyang anak.
kahit hindi niya pakilala. Di ba? Alam niyo po, ang isang babae, pag alam niya pong buntis na siya, di ba? Hindi niya pa nakikita yung baby na nasa tiyan niya. Pero mahal niya na yun. Aalagaan niya na yun. At gagawin niya yung lahat ng paraan para maging safe yung kanyang pregnancy. Kahit alam niya na merong pain, kahit alam niya na merong sleepless night, the mother already loves the child long before the child can speak. Alam niyo po ba mga kapatid, ganyan din po ang Diyos. Hindi ka pa ipinapanganak, mahal ka na ng Panginoon. Wala ka pa sa mundong ito, mahal ka na ng Panginoon. Kaya nga po sa atin po bilang mga mananampalataya, tigilan na po natin yung pag-iisip na hindi ako mahal ng Diyos. Diba? Sasabihin palagi natin, bakit ganito yung mga nangyayari sa buhay ko? Siguro kinalimutan na ako ng Panginoon. Siguro hindi ako mahal ng Panginoon. Siguro pinipili niya lang yung mamahalin niya. Pero hindi po. Tigilan na po natin yung ganong pag-iisip. Alisin po natin yun. Kasi hindi po yun ang karakter ng Panginoon. Mahal tayo ng Diyos. Kay Kristo, ang pagmamahal ng Diyos ay laging nauuna kaysa sa kabutihan niya. Sa gitna ng stress, sa gitna ng problema o brokenness ngayong Pasko, may Diyos na hindi tumitigil na nagmamahal sa iyo. Mga kaibigan, ang Diyos po hindi titigil na mahalin ka. Is that an amen? Sana isa puso po natin yun. God would love you whatever it takes or it may be. Kahit tayo po ay lumayo sa Panginoon, God will still love us. Kahit po tayo ay tumalikod sa Panginoon, God will still love us. Bakit? That is the character of God. At yung pangalawang katotohanan na makikita po natin dito, na nagbibigay kabuluhan sa Pasko, ay ang pagmamahal na ipinadala. Kaya sabi po natin, for God so loved the world. Yung sumunod na phrase po doon, He gave His only begotten Son. Narinig niyo na po ba yung isa sa mga pinag-aaral natin about sa doctrine ng salvation and also the doctrine of Christ, yung tinatawag natin na incarnation. Di ba? Hindi po yan yung carnation na gatas, di ba? Na kalaban ni birch tree. Di ba? Incarnation po. Di ba? Of the Lord Jesus Christ. Sabi ko nga po dito, the incarnation of the Lord Jesus Christ is the highest expression of God's love. Ano pong ibig sabihin ng incarnation? Simple lamang po, God became man in the person of the Lord Jesus Christ. Kailan po nangyari yan? It happens when the Lord Jesus Christ ay ipinanganak. At saan po siya ipinanganak? Hindi nga po sa palasyo, di ba? Pero kung makikita po natin dito, with this doctrine na pinag-aaral natin, the incarnation of the Lord Jesus Christ, ang Diyos, hindi siya nagpadala ng anghel. He did not send an angel. Di ba? Hindi siya nagpadala ng messenger lang. Hindi rin po siya nagpadala ng regalo lang. Kundi, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Sabi diyan, His only begotten Son. The Lord Jesus Christ is enjoying the glory of heaven. But He left His kingdom in heaven to be with us. Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Diba? Yung kanyang kaisa-isang anak. Kaya nga masasabi po natin, hindi tayo inibig ng Diyos. Hindi tayo iniibig ng Diyos
mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya. Namuhay siya na katulad natin. Nagutom siya na katulad natin. Napagod siya na katulad natin. Nasaktan din po siya na katulad natin. Di ba? Naglakad din po siya sa maduming daanan. At naranasan niya po ang lahat ng mga bagay na nararanasan din po natin ngayon. Kaya napaka-importante po ito. Ito ang ibinigay ng Panginoon sa atin. And we could say, this is the highest form of love. When God sent His only begotten Son into the world. Kaya nga po, ang tunay na diwa ng Pasko ay hindi regalo. Although sa mundo natin ngayon, very commercialized na po ang Pasko. Sa lahat ng mga ads, commercial, pinapakita doon kung ano ang pwede mong bilhin, kung ano ang pwede mong iregalo. Di ba? Pero ang tunay na diwa ng Pasko ay hindi regalo, kundi ay hindi rin po handaan, hindi rin po dekorasyon. Alam niyo ba sa lugar namin, meron pong isang bahay doon na every year, napakaraming lights ng buong bahay. From ground to roof. Ganun po ang kanya. Sayang pala, hindi ko pinicturean para ipakita ko po sa inyo. Di ba? Hindi handaan. Ngayon nga, nakakita na po kayo na yung handaan ay pwede ng yung picture na lang, nilalagay lang sa bowl, tapos para may pang picture lang. Di ba? Nakita nyo na ba yung TikTok na yon? Na yung handa ay naka-printed, nilalagay na lang sa table, kunyari napakaraming handa, para lang for the picture. Diba? Pero hindi po yun eh. Diba? Ang tunay na diwa ng Pasko ay si Jesucristo. Siya ang pinakamahalagang regalo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, kung kayo naghahanap ng regalo, binigay na po ng Panginoon sa atin. Individually. How many people ang nasa mundo? Di ba? Yung regalo na ito, napaka-importante. Kasi ang regalo ng Panginoon, hindi yan mapapasa iyo if you will not receive the gift. Di ba? May regalo bang may bayad? Halimbawa, ikaw magregalo ka. Binili mo 900. Tapos ibinigay mo, yung regalo ko sa'yo. Binili mo siya ng 900. Nung ireregalo mo na, yan, regalo ko sa'yo. 1,000 yan. Kumita ka pa. Mga kaibigan, ito ang tunay na diwa ng Pasko. Yung regalo ng Diyos na ibinigay sa bawat isa sa atin. Kaya nga po yung pagmamahal ng Diyos, His love was shown through humility. Diba? He humbled Himself. Sa Philippians chapter 2, verse 6 to 8, if you have your Bibles with you, please open to that. Philippians chapter 2, verse 6 to 8. It says, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, but made Himself of no reputation, taking the form of a servant, and coming into the likeness of men, not being found in appearance of a man. Sabi po dyan, He humbled Himself and became obedient to the point of death, even the death on the cross. Di ba? Napakaganda po dyan. From heaven to a manger. From glory to poverty. From worship, He was rejected. Kaya nga po yung manger is God's message. God is the one or the first na lumapit sa atin. Bakit? Kasi mahal tayo ng Panginoon. Diba? Ang Diyos ang unang lumapit sa atin dahil mahal niya tayo.
Yun po yung ginawa niya. Di ba? Siya ang nag-first move. Sino ang gumawa ng first move? Ang Diyos. Minsan nga, meron po ako nakausap. Nagtatalo yung dalawang mag-asawa. Nagtatalo yung mag-asawa. Kasi natanong po sila. Yung tanong, who takes the first move? Sabi ng babae, ako. Ay, sabi ng lalaki, ako yung first move. Kaya naging tayo. Yung babae naman, hindi. Ako yung nag-initiate ng first move. Kaya naging tayo. Hanggang sa nagtalo na sila, hindi na alam kung sino talaga yung nag-first move. Pero isang mahalaga makikita mo doon, silang dalawa, hindi nila alam talaga kung sino yung nag-first move. Pero dito, ang Panginoon, alam niya. Kasi siya talaga. Di ba? He gave His only begotten Son. Hindi lamang po His love was shown through humility, but His love was shown through sacrifice. Ang Diyos na ating tagapagligtas na si Yesu Kristo, hindi lamang siya sinilang, siya rin po ay namatay. Nagsakripisyo po siya para sa atin. Anong sabi ng Romans 5:8? But God commended His own love in that while we were still sinners, Christ died for us. Kaya nga po yung sabsaban tsaka yung krus, magkasama yan. Di ba? Kasi kung walang Bethlehem, walang Calvary. At kung walang Calvary, wala po tayong kaligtasan. Napaka-importante po yan. The manger and the cross. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, isipin po natin palagi, sa Pasko, hindi po aksidente ang pagkasilang ng ating Panginoon sa Kristo. It was not an accident. It was planned by the Lord. It was planned by God. From the very beginning in the book of Genesis, it was planned by God that He will save us, na ipaparamdam niya sa atin at ipapaalam niya sa atin na siya ang unang nag-take ng move para tayo ay maligtas. Kaya nga po, sabi ko dyan, sa Pasko, hindi aksidente ang pagsilang ni Jesus. Desisyon iyon ng Diyos. Ibigay ang kanyang kaisa-isang anak upang maligtas tayo. Kaya, mga kaibigan, as we apply this, ito yung panalangin ko huwag nating gawing mababaw ang pag-celebrate natin ng Pasko. Yung iba kasi, paano ba siya nagiging mababaw? Pag inalis mo na ang Panginoon sa pinakasentro. Pag pinalitan mo yan ng ibang bagay, pag pinalitan mo yan ng tao, pag pinalitan mo yan ng mga ng sarili mo, nagiging mababaw na po ang Pasko. Kaya ang encouragement ko po sa atin, huwag natin gawing mababaw ang Pasko. Kasi ang Pasko ay hindi tungkol sa ano ang matatanggap ko, kundi ano ang ibinigay ng Diyos para sa akin. Iyon sana ang maging pinakasentro ng pag-celebrate natin ng Pasko. At yung pinakahuli po na makikita po natin dito, na katotohanan, ito, ang pagmamahal na nagliligtas. Yung last phrase po, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Di ba? Doctrinally, di ba? Salvation is by grace through faith in Christ alone. Hindi lamang po basta ipinakita ang pagmamahal, hindi lang basta ibinigay, ang pagmamahal ng Diyos ay may layunin. Ano po yung layunin? Yung kaligtasan ko,
kaligtasan mo at kaligtasan ng buong sangkatauhan. Ayon ang layunin ng pagpapadala ng ating Panginoon, ng Diyos kay Jesucristo. Kaya dito makikita natin na ang kaligtasan po talaga, hindi siya automatic. Di ba? Sabihin natin, nagti-church ako sa Manila Baptist Church, automatic na yun na save ako. O yung nanay at tatay ko, Christian sila, save na rin ako. Di ba? Hindi po automatic ang kaligtasan. Hindi rin po ito tradisyon. Di ba? Hindi rin po ito religion. Di ba? Kahit maging atin mo na yung lahat ng mga relihiyon sa buong mundo, hindi pa rin po yung magbibigay sa iyo ng kaligtasan. Ano lang po makapagbigay ng kaligtasan? Faith alone in Christ alone ang daan ng kaligtasan. Ulitin ko po faith alone in Christ alone ang daan ng kaligtasan. Wala na pong iba. Wala na. Kaya nga dito makikita natin na yung pagmamahal ng Diyos ay nagliligtas. And it was delivered to us. Diba? Yung God's love delivers us from perishing. Tingnan niyo po ito. Namnamin niyo po yung phrase na ito. Ang tunay na trahedya ay hindi hirap sa buhay, kundi ang pagkalayo sa Diyos magpakailanman. That will be the greatest tragedy of your life if you will be separated from God. Kaya kahit gaano po kahirap ang buhay natin ngayon, hindi pa po yun yung tragedy, masasabi natin. Ang tunay na tragedy ay kung wala ang Diyos sa buhay mo. Kung wala kang kaligtasan, that will be the greatest tragedy in your life. Kaya dumating si Jesucristo upang pigilan yung kapahamakan natin. Kaya nga, yung from there, na tayo po ay papunta na lahat sa impyerno because of God's love. Because yung layunin ng Panginoon ay padala ang kanyang bugtong na anak para tayo po ay maligtas. Di ba? Hindi lamang po tayo dineliver from perishing, but God's love gives us eternal life. God's love gives us eternal life. Hindi lang pagtakas sa impyerno, kundi tunay na buhay, bagong puso, kapayapaan, and fellowship with God. Kaya, ang regalo ay hindi nagiging iyo hanggat hindi mo ito binubuksan. Si Jesucristo, ang regalo ng Diyos, pero kailangan natin tanggapin siya. We need to receive and accept the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior. At sa ating application, tingnan po natin ito. Sabi dyan, kung hindi ka pa tumatanggap kay Jesucristo, ngayon ang araw ng kaligtasan. Pero kung ligtas ka na, ito ang encouragement ko po sa bawat isa. Ipamuhay mo ang pag-ibig ng Diyos. Sana nakikita sa buhay mo ang pag-ibig ng Diyos. Diba? O kung meron ka pang hindi napapatawad, sabi dyan, patawarin mo na. Diba? Patawarin mo na ang dapat patawarin. Yung iba kasi, pinapatawad na kita, pero hindi ko makakalimutan yung ginawa mo. Ganun yung iba Diba? Pero, again, mahal ka ng Diyos, kaya matuto ka ring magmahal. Mga kaibigan, mga kapatid, ang layunin ng Diyos ay iligtas tayo sa kapahamakan. Ganon ang pag-ibig ng Diyos. And as we close, sa ating pang-conclusion, meron pa akong nabasa
Ito po ang sabi niya, the gift no one expected. Sabi niya, no, isang bata ang lumapit sa tatay niya at sinabing, Papa, bakit wala po tayong regalo ngayong Pasko? Sumagot ang tatay, Anak, may regalo tayo. Hindi nakabalot sa kahon, hindi nakasabit sa puno, kundi nasa langit at bumaba para mahalin tayo. And that's Christmas. God gave His only begotten Son. God gave Himself. And lastly, sabi po dyan, kaya sa tuwing sasapit ang Pasko, dapat alalahanin natin na may isang katotohanan na dapat nating tandaan. Si Jesus, ang ating Diyos at tagapagligtas, ang higit na nagmamahal sa iyo. Let us pray. Dear God, thank you, Lord, for your word. Sink this in our hearts. In Jesus' name I pray. Amen.